Maaari din bang inline din ito dahil sa alam naman natin yung naging problema sa baha dyan po sa Davao City, medyo hindi na pagbigyan yung master plan, no, nitong mga nakalipas na taon. Kabilang din po ba yan sa parang parte na hakbang ng ating city government para mailayo yung mga kababayan nating nasa flood prone na area, Councilor? Yes, totoo yan. Kaya yung karamihan dyan nga, ang target talaga na magkaroon ng pabahay, unang-una, yung nasa mga danger zone. Lalo na yung mga sa coastal areas, coastal barangays, yung parating natatamaan ng monsoon waves. Nung mga halos taon-taon na lang kinukumpuni yung bahay nila kasi nasisira sa alon, hampas ng alon. Yung nasa mga tabing ilog, ng mga binabaha, bawal naman talaga ginagawa ng paraan ng syudad na mailipat sila, no, at yung ding sa mga landslide prone areas. So yun ang mga top priority, yung mga nasa mga delikadong lugar, bago na yung mga informal settler na kaya namang yung medyo may kaya ng konti, pero uunahin talaga yung mga yung nasa mga danger zone, no. Yun ang inuna talaga natin na mabigyan ng pagkakataon na makabenepisyo sa pabahay natin. Opo. Nung last natin na panayam tungkol doon sa tulay sa Bukana, konsehal yung napag-usapan natin. Bale, dalawang proyekto na ng Davao ang kabilang na sa legasiya ni PBBM. Oo. May pangatlo pa. Meron pa. Meron pa pangatlo sana. Ito yon. Nung pagka panalo namin during our first term, yung pumasok ko ng first term, unang-unang ginawa ko is to file a resolution asking the help of the President to help us fund the waste to energy. Yung waste to energy. Davao pa rin ang una niyan eh. Matagal na eh. During the time of Mayor Inday Sara pa rin yan na pupunta ang LGU sa Japan, pabalik-balik, at nag-agree ang Japan na okay, tutulungan namin kayo, magpo-provide kami ng 3.5 billion pesos, half sa inyo. So ang ginawa namin, humingi kami sa Malacanang ng half, 3.5 billion, para mabuo yung pondo. Kasi meron na tayong lupa dito sa Biao Eskwela, sa 3rd District. Meron na tayong lupa. Ang hinihintay na lang ng Japanese government, yung counterpart natin para maumpisa ng proyekto. Yung noon, from the beginning of 2022, yun na sana. Kasi kompleto na eh. Ang DNR, merong pera din ng DNR na iaambag para dun sa project na yon. Pero ang ginawa nila, in less than a year, sabi ng DNR, nakalimutan ko sino yung sekretary nun, kaibigan daw ni First Lady, ang nangyari, pinutol, kinut off, without any reason, hininto yung project. Dahil daw, keso ganito, keso ganyan. Di namin maintindihan eh, walang reason. Bakit nila biglang pinutol? Na naglabas din ang DNR noon na okay ang waste to energy for as long as makontrol yung tinatawag natin na dioxins and furans that is harmful to the environment, nakokontrol. In which with the Japanese technology, napatunayan na talagang nakokontrol siya. At pumunta pa kami, me personally, I went to Kitakyushu in Japan, yung kanilang waste to energy doon, sa palibot, mga bahay, mga condominium, mga communities. Loko-loko ba yung gobyerno ng Hapon na papahamak niya mga sarili mga tao niya, mga constituents niya doon? Hindi nila gagawin yan. And they are very advanced. Ang pinakamaganda pa, kung natuloy yun, mas advanced pa sana ang waste to energy na dadalhin dito sa Davao City. Mangunguna sana ang Davao nun eh. Kasi kompleto na. Konting pera na lang. May pera na tayo kalahati. May 3.5 doon na hinihingi lang natin. Meron ding ilang milyon ang DNR na ready na. Yun na lang. Ako mismo nagpadala ng resolusyon. Natanggap doon ng Malacanang. Natanggap. Na-receive. Pero, at the end of the day, hindi nila tinupad. Ngayon, naririnig ko si BBM, sinasabi niya na gagawin nila yung waste to energy. Aba naman, Opo. kinuha na naman din yung idea. Oo, dagdagan pa natin. Luna pa rin tayo dyan. Sabi nila, magagawa natin ng waste to energy. Dagdagan pa natin, konsehal. Dahil sa basura. Dagdagan ko pa kasi may alam pa rin ako.
yung electric bus. 'Di ba? Matatandaan nyo po, meron ng at least Oo. pauna 10. Oh, Tapos na kabilang sa zona ni PBBM, may electric bus din daw na ilalagay din sa Davao City. alam mo, ewan ko ha, pero sige, hintayin natin. Hintayin natin yan. Pero nauna pa na yung Davao, coming na yung in-order din natin eh. As far as as far as I know, nakapag-order na ang city ng hindi ko lang alam as to how many buses, pero marami ito. Sa last report ng para for sustainable transportation. sa last report ng city government dito sa website ng city government, May Okay. 26 to na post, 20 bus ang in-order ng city government, no? Nasa 200 yata ang budget nito ni Mayor Baste. Dagdag pa ito sa 10 units na andyan na sa Davao City, konsehal. Yes. So asahan natin na Yes. lalong gaganda na. Ano bang para sa kaalaman natin mga kababayan na hindi taga Davao City, anong mangyayari? Para bang kagaya dito sa EDSA na merong isang sariling lane, may sariling mga istasyon himpilan ang mga bus na babaybay po diyan sa Davao City? Sa pagkaalam ko, in due time, once the Davao Bus Project will be fully implemented, magkakaroon talaga ng special area, yung mga waiting shed, yung mga bus stops. Although meron na ngayon, pero yung full implementation talaga, full-scale implementation ng Davao Bus Project, merong mga bus stops, merong mga rota ang ating mga bus. Tapos yung mga main thoroughfares doon talaga dumadaan. Meron silang rota na nakadesenyo na sa main thoroughfares ng Davao City. Napakaganda ang plano eh. Modern siya masyado, para siyang para ka nasa ibang bansa kung once is fully implemented. Alam niyo, nade-delay lang. Isa yan sa mga nade-delay din yung Davao Bus Project. May mga konting delay din sa niyan ginagawa sa national head. Pumunta po dyan ang DPWH secretary, tapos na open nga yung mayroon ng matagal, actually hindi lang si DPWH, pati yata si Marcos Jr., na meron ng matagal na JICA na pag-aaral, yung master plan na di umano ay popondohan na. Anong balita nyo po? May pondo na po ba? Pondo sa ano po yun? Popondohan na raw po yung proyekto na yun para sa master plan na matagal ng pinlano under VP Sara pa nung siya pa ay mayor. Yun yung nabanggit sa latest na report. Master plan ng Davao Bus Project? Flood control, ng flood control po. Flood control. Kasi yun yung... Flood control. Wala ko, I'm not so privy to that, no? Kung sa ano ba yung master plan na yan. But yun daw ko po is, yung kasi wala nung naman tayong problema sa ating flood control. Opo, nung pagbisita kasi ni DPWH secretary at ni PBBM, kabilang yan sa na pag-usapan na meron ng matagal ng meron na pero hindi pinopondohan. Yun yung nabanggit na which is matagal na nating naririnig talaga yan, na hindi napupundohan kasi nga wala nang unit team. Ngayon nung na-push yan na maitanong, lalo na ng medyang nakakaalam talaga sa history, meron pong pangako na mapupundohan na yan. Di ko lang alam kung anong update po niyan, baka may alam po kay konsehal. Wala akong update dyan kung mapupunduhan ba yan. Baka naman ilalagay naman sa maleta yan. Pero ang sa akin lang, whatever na makabenepisyo ang Davao City, okay naman tayo dyan eh. Wala namang problema yan. Welcome yung if ever meron silang ibibigay na tulong. Sino ba tayo para tumanggi? Pero ang atin lang dito, yung talagang sinseridad na tumulong. Kasi kung talagang matagal na silang gustong nilang tulungan ng syudad, dapat matagal na. Hindi yung paraging iniipit ng mga proyekto, waste of energy, wala, yung Davao Bus Project noon, iniipit. Maraming mga sitwasyon noon na nasayang ang panahon, na kung hindi lang sana sobrang politika, napakaganda na sana ang takbo. Opo. Pero wala they have different priorities.